Magpalipat-lipat ng tirahan at mawalay sa mga anak. Yan daw ang mga pagsubok na hinarap ni Attorney Harry Roque nang mapilitan umano silang umalis ng bansa. Dahil daw dito, hindi niya mapapatawad ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Narito ang bahagi ng aming panayam sa kanya sa programang Long Take ng One News. Particular experience during the time of martial law. Sa unang pagkakataon, ikinuwento ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque ang naging paglikas nila mag-asawa palabas ng bansa. Maraming mga nag-aruga sa aming mga kapwa Pilipino, marami tayong mga kaibigan sa iba't ibang bansa that facilitated our entry, and inalagaan naman po tayo mabuti ng ating mga kaibigan. Sa loob ng 6 na buwan, nagpalipat-lipat daw sila ng matutuluyan sa iba't ibang bansa. We did not leave the Philippines together, but after 3 days, having left the Philippines, we were reunited and we spent the next 6 months together. Hindi raw naging madali ang sitwasyon, lalo na para sa kanyang asawa. She really values her privacy, no? But under the circumstance, sinasabi ko naman sa kanya, no, na what can we do, no? Napakamahal naman ng hotel talaga, no? Sa gitna ng asylum application na inihain sa the Netherlands, ikinalungkot ni Roque ang pagkakawalay nila sa mga anak. Well, the low moments were the fact that we celebrated Christmas and New Year for the first time without our children. It was the saddest Christmas and New Year that we had. At may matigas siyang pahayag laban sa administrasyon. And one of the reasons why perhaps I will never forgive this Marcos administration for what they did. Ayon kay Roque, pending pa rin ang kanyang asylum application na maaaring umabot ng 2 taon ang proseso. I've always wanted to live in the Philippines, and yun lang yung regret ko, no, that I am forced under the circumstance to live outside of the Philippines after 58 years. Sa kabila ng kawalang katiyakan, ipinagpapatuloy ng kanilang mga anak ang pag-aaral. Kasunod naman ang pahayag ni DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla na ipapakancel ang kanyang pasaporte at tawaging insignificant. Hindi nagpatalo si Roque. Wala na pong relevance sa akin ang passport kasi ang passport ko po nasa kamay na ng Dutch authorities, no? At hindi ko na siya magagamit. So thank you very much for considering me as insignificant dahil ako naman dapat tutukan talaga ng DOJ yung napakadaming krimen na nangyayari ngayon sa lipunan, no? Sa usapin ng ICC, iginiit ni Roque na maliit ang tsansa ng interim release para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tingin ko ang tanging pag-asa ni Tatay Digong for interim release ay yung katotohanan na wala pa namang 80 anyos na nasasakdal dito sa ICC. Siya ang kauna-unahan. So sa tingin ko, kung mapagbibigyan yan ay dahil sa kanyang edad at yung kanyang mga ilang karamdaman, no? At pagdating sa politika, nilinaw ni Roque ang kanyang posisyon. So hindi ko po alam. I have to listen also to my family. Mas nais niya raw ngayon na unahin ang pamilya at ang kanyang propesyon. Itong ang karanasan nito, it gives you a new perspective on what's really important in life. And family comes first. Mapapanood ang kabuuan ng panayam sa The Long Take bukas 7:00 ng gabi sa One News Channel.